Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kauna-unahang Bee Honey Harvest Festival ng Mababaling Farmers Association Incorporated sa Paracelis Mountain Province isinagawa. Si Donna Cawisbalio mula RP Bontoc sa balita. Naangay idi Miyerkules ti kaunaan a Bee Honey Harvest Festival ti Mountain Province nga naisayangkat sa Jay Bila Bunot Paracelis babaan ti Mababalin Farmers Association Inc. wenno MFAI. Ti MFAI ket isut kaunaan nga organisasyon dagiti mannalon nga dan iti beekeeping facility iti munisipyo. In bunagnag ti lokal a gobyerno ti Paracelis nga ti beekeeping tinasao nga asosasyon ket nangrugi idi napalabas atawan iti kolaborasyon ti LGU Paracelis ken Don Mariano Marcos Memorial State University National Apiculture Research Training Institute babaan iti training iti beekeeping a pinondoan ti LGU. Nalaksid iti beekeeping agararamid pa iti asosasyon iti taro chips ken ground coffee a pagsapulan dagiti miyembro. Inyebkas ni Paracelis Mayor Marcos Ayangwa ti panagyaman na iti nasao nga universidad iti beekeeping technology nga insurda iti asosasyon kagiddan ti panangipanamnama na iti agtultuloy a suporta ti lokal a gobyerno kadagiti mannalon. Narpos na Bontoc, Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Cawisbalio. Mental health care, isa sa mga prioridad ngayon ng lokal na pamahalaan ng Kalinga. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. May sa kadagiti prioridad iti lokal na gobyerno ti Kalinga iti mental health care gapo iti panagnato iti suicide cases iti probinsya. Sigon kini Kalinga Governor James Ituba, madamami sa isayangkat iti training dagiti health workers panggap iti mental health at community-based action. Plano ti PLGU Kalinga nga agaramit iti provincial mental health programs tapno masolbar iti nasawa problema kas iti panakpatakter iti mental health facility. May nagiti daytoy impakaamuna amay sa iti Kalinga kadagiti inimbetaran iti World Health Organization tapno pagtungtungan iti mental health issues. Iti sa Baliabangir, inayon na may samatlang iti probinsya Kalinga kadagiti napili a pilot areas apaka ipatungpalan iti universal health care iti sumaruno atawan. Babaan iti koordinasyon iti Provincial Health Board, maramid iti Special Health Fund para iti panakaproseso iti pondo na daytoy. May palagip nga iti Republic Act 11223 wenno Universal Health Care Law ket may salundag tapno may paay iti amin a health services kadagiti Pilipino iti nyaman nga oras ken lugar a kasapulan da nga awan iti problema a pinansyal. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatno, ang Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Mahigit 300,000 tourist arrivals na itala sa bayan ng Bulinaw, Pangasinan sa unang 4 na buwan ng taong 2024. Magbabalita si Ricky Kasipit ng RP Dagupan. Akapan kurit sa opisina ya Bulinaw Tourism Office sa mas atagaya total tourist arrival dyan Bali ya Bulinaw Pangasinan para sa bulan na Enero hanggang Abril 2024. Unong datos si magap dyan 333,688 so guest arrival dyan ni bitlan bulan mas atagaya numero no kumpara at sa inikurit ya numero dyan parehon period ng taon niya 2023 si wala labat at 276,439 guest arrival. Minunaan at sign bilang iray turista ya malalapod Rehiyon 1, kumadway Rehiyon 3, simublay sa NCR Rehiyon 4A, Cordillera Administrative Region, tan Rehiyon 2 ni Yarumni. Akapan kuritmet niya 9,703 ya foreign tourists, dyan parehon period ya taon sayan foreign tourists, ed maslak ya malalapod United States of America, Korea, Canada, China, tan Japan. Ang datos sa Bulinaw Tourism Office, sayan at nagaya guest arrival ed balay ya Bulinaw, ed manpapanengneng ya at nagaya potensyal ya balay ed sektor ya turismo.
Manlala po dyan RP Dagupan City, Pangasinan. Aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky Kasipit. Kauna-unahang seed distribution kick-off ceremony sa probinsya ng Batangas isinagawa. Magbabalita si Tom Alvarez ng RP Lucena. Isinagawa ng DA PhilRice Los Baños Laguna ang kauna-unahang seed distribution kick-off ceremony at program briefing sa buong probinsya ng Batangas kamakalawa. Ayon sa pabalid ng ahensya, nakatakdang makatanggap ng mahigit 8,000 na sako ng inbred seeds ang lalawigan ngayong 2024 wet season, samantalang mahigit 1,000 na sako ng binhi naman ang nakalaan para sa mga magsasaka sa bayan ng Lian. Anila, sa pamamagitan ng programa ay nagkaroon ng pagkakataon ng mga kalahok na magsasaka na ibahagi ang kanilang mga tanong hinggil sa programang RCEF at magkaroon ng kalinawan tungkol dito. Patuloy din anila pamamahagi ng binhi sa iba't ibang bayan sa Batangas ngayong linggo. Mula sa RP1 Lucena, ito si Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tom Alvarez. Puerto Princesa City Health Office pangungunahan ang programang Cervical Cancer Control sa syudad sa ika-31 ng buwan ng Mayo. Narito si Lizelle Pilapil ng RP Palawan. Akataktang bubuhatin digis sa syudad sa petsa 31 ang Mayo ang paglunsari ang Cervical Cancer Control nga papanguna ng Puerto Princesa City Health Office. Bubuhatin dya sa SM City Puerto Princesa target tigi nga matawaan ang HPV vaccine ng mga batang babayi nga aga-edad 9 hasta 14 kadagun. Sigun kay Dr. Ralph Marco Flores, ang CHO, sino man ang interesado makakaresibe ang HPV vaccine ay kaministeran nga makipagkitaan sa andang mga midwife ig magpalista para sa buruhatin nga tiya. Igdugang pay Flores nga kandingan ang igbubuhat nga aktibidad ay magakaintinerda dugang nga serbisyo para sa mga babae nga igkakabilangan ang visual inspection para mailaman kung maagang senyales dya ang cervical cancer ang isarang babae. Ang asambit nga dyang eksaminasyon ay para sa mga babae may edad 25 pataas. Mga dugang pang serbisyo ipapaabot ang CHO sa adlaw nga nasambit ay ang libreng clinical breast examination para matumbok kung may bukol sa anang dagan. Agalindiki sa Radyo Pilipinas Palawan, Jat Celizal Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Lizelle Pilapil. Mahigit 1,000 benepisyaryo sa Surigao del Sur nakatanggap ng tulong mula sa AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Mukabat sa 1,269 ka mga benepisyaryo dinhi sa probinsya sa Surigao del Sur ang nakadawat og tabang pinansyal pinaagi sa ayuda para sa Kapos ang Kita program o AKAP sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD atol sa gipahigayon nga simultaneous launching sa tibuok nasod kon diin adunay 504 gikan sa Bislig City ug 765 sa Tandag City. Sumala sa DSWD Social Welfare and Development o SWAD Team Leader Arlene Ontua, ang AKAP usa ka bagong programa sa ilang buhatan nga nagtabang sa mga Pilipino nga anaa sa poor and near poor nga estado o katong mga nagadawat og minimum wage nga anaa sa informal economy. Kini nga programa magasilbi nga proteksyon nila gikan sa mga kalit nga panghitabo nga makaapekto sa ilang panginabuhian. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Nerissa Espinosa.
Farm to Market Road Project target na ipatupad sa Sulu sa susunod na taon sa ilalim ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR-BARM. Narito ang ulat ni Eloisa Mohamad. Natimusin ka nuyaon in pagbisita sa validating team ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform at MAFAR-BARM para kanta paginang sin Farm to Market Road, municipalities sin Talipao, Panamaw, Iwan Omar. Haway tayo Aljibril Hasan, Chief sin Agrarian Reform Division, sin MAFAR Sulu, mabot pahang kausok bato Iwan Tunga, inhawa sin project, makatabang mga mag-uma, magpaliw sin barang nila. Bunal, di pa nila ni maparagbo sa tahon yan, pagkaampay ni kakantaan pondo. Watwa tila jahasan na sumunod tahon. Maparagbos ini pay kay kikitaray sabtuod sinupis, inlangi si mga mag-uuma, maksud gumaaning pag-usahan nila. Hambukin ni ang hila jahasan ang mga piyagmamatuyuan sinupis, amon lang niya makadihil lupa, mga sila mag-umaway lupa. Salta makadihil kasanyangan maksud, sumambo yung pag-usaha, halupa. Dengha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Eloisa Mohamad. Narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news ngayong araw na ito.